Ang alikabok na umalimbukay mula sa mabilis na pag-arangkada ng luma at kalawanging kotse ay tila isang maruming kumot na bumalot sa munting katawan ni Mia. Nanatili siyang nakatayo sa gilid ng abandonadong kalsada. Ang mga maliliit at maruruming kamay ay mahigpit na nakakapit sa hawakan ng isang kupas na maleta na halos kasing laki niya. Ang init ng papalubog na araw sa Batangas ay nanunuot sa kanyang balat, ngunit hindi niya ito alintana. Ang tanging naririnig niya ay ang paulit. Ulit na salita ng kanyang madrasta, si Eileen, na tila lason na kumakalat sa kanyang isipan. "Hintayin mo ako rito, Mia. Huwag kang aalis. Kukuha lang ako ng tubig sa may sapa at babalik din ako agad." Ang mga salitang yon binitawan nang walang anumang emosyon ay ang huling sinag ng pag-asa na pinanghahawakan niya. Ngunit habang lumilipas ang mga minuto at ang anino ng matatayog na tubo sa magkabilang gilid ng kalsada ay unti-unting humahaba, ang sinag na iyon ay dahan-dahang namamatay. Naiwan lamang ang nakabibinging katahimikan at ang alingawngaw ng hangin. Pinagmasdan niya ang sasakyan hanggang sa maging isa na lang itong tuldok sa abot tanaw ni lamon ng alikabok at ng walang katapusang daan. Nang tuluyan itong maglaho, isang kakaibang bigat ang dumagan sa kanyang dibdib. Tumingala siya sa langit, ang mga mata niyang puno ng alikabok, at pagkalito ay nagsusumamo ng sagot na hindi kailanman darating. Bakit iyon lang ang tanong na kaya niyang isipin? 1 oras, 2 oras. Ang dating maalab na araw ay isa ng kulay kahel na bola na malapit nang lumubog sa likod ng mga burol. Ang tiyan ni Mia ay kumakalam na sa gutom at ang lalamunan niya ay tuyong-tuyo. Pinilit niyang lumunok, ngunit tila may buhangin sa loob nito. Ang bawat pagdaan ng mga truck na puno ng tubo ay nag-iiwan ng mas makapal na alikabok sa kanyang damit at buhok. Ngunit walang sino man ang humihinto. Para siyang isang munting multo sa gitna ng kawalan, hindi nakikita, hindi naririnig. Sa kabilang dako, isang itim at makintab na kotse ang humahagibis sa kahabaan ng highway. Sa loob, ang hangin mula sa aircon ay malamig, ngunit ang tensyon ay nag-aalab. Si Victor, isang matagumpay na inhinyero, ay kalalapag lang ng kanyang telepono matapos ang isang mainit na pakikipagtalo. Ang mga ugat sa kanyang sentido ay umuumbok pa rin at ang pagkakahawak niya sa manibela ay napakahigpit na namumuti na ang kanyang mga buko. "Wala ka nang makukuha sa akin, Dennis, matuto kang tumayo sa sarili mong mga paa." Sigaw niya sa kawalan ng boses ay puno ng pagkasuklam. Ang kapatid niya palaging isang pasanin, isang linta na walang katapusan ng pangangailangan. Ang usapan tungkol sa pera ay nauwi na naman sa panunumbat sa pagbuhay ng mga lumang sama ng loob. Dahil sa galit, iniba niya ang kanyang ruta, pinili ang shortcut na madalas niyang iwasan, isang baku-bakong daan na bumabagtas sa gitna ng mga tubuhan. Isang daan para makaiwas sa trapiko at sa ngayon para mapag-isa. Dala ng bilis at ng galit na bumubulag sa kanya, hindi niya agad napansin ang munting anyo sa gitna ng kalsada. Isang iglap, isang anino, isang maliit na bagay na hindi dapat naroroon. Bigla niyang inapakan ng preno. Ang nakabibinging tunog ng gumagasgas na gulong sa semento ay pumunit sa katahimikan ng hapon. Umikot ang kotse at huminto ilang pulgada lang mula sa kinatatayuan ni Mia. Ang puso ni Victor ay tila umakyat sa kanyang lalamunan. Nanigas siya sa kanyang upuan, ang isip ay blanko sa pagkabigla. Mabilis siyang bumaba ng sasakyan, handa nang sumigaw sa kung sino mang pabayaang nasa harapan niya. "Ano sa tingin mo ang ginagawa mo sa gitna ng kalsada?" Ang galit na sigaw na namuo sa kanyang isip. Ngunit nang makita niya kung sino o ano iyon, ang lahat ng galit ay naglaho na parang bula. Isang batang babae, marumi, payat at nanginginig sa takot. Nakatayo lang ito roon, yakap-yakap ang isang lumang maleta, ang mga mata
ay nanlalaki sa sindak. "Bata, ayos ka lang?" Tanong ni Victor. Ang boses ay biglang lumambot at naging aligaga. Dahan-dahan siyang lumapit, maingat ang bawat hakbang na para bang lumalakad siya patungo sa isang sugatang hayop na handang tumakbo anumang oras. "Hindi kita sasaktan." Itinaas niya ang kanyang mga kamay para ipakita na wala siyang masamang intensyon. Lumuhod siya para magpantay ang kanilang mga mata. Doon niya nakita nang malinaw ang mukha ng bata, manipis, nababalutan ng alikabok at may mga tuyong landas ng luha sa mga pisngi. Ang mga mata nito malalim at madilim, ay puno ng takot na hindi nararapat sa ganoong kaunting edad. "Nasaan ang nanay mo? Ang tatay mo?" Tanong niya ulit, mas mahina na ngayon. Umiling lang si Mia. Ang pagkakahawak sa maleta ay lalong humigpit. Ang tanging salitang lumabas sa kanyang bibig ay isang pabulong na halos hindi marinig. "Babalik si inay." Sabi niya babalik siya. Tumingin si Victor sa paligid. Walang katapusang tubuhan. Isang mahabang kalsada na walang kabahayan. Walang sinuman. Ang araw ay halos lubog na. Sinong matinong magulang ang iiwan ng isang bata sa ganitong lugar? Ang galit niya kanina kay Dennis ay nag-ibang anyo. Ngayon, ito ay isang nag-aapoy na puot para sa kung sino man ang may kagagawan nito. "Kanina ka pa ba rito?" Isang marang tango ang sagot ni Mia. Napabuntong hininga si Victor. Pinagpagan niya ang alikabok sa kanyang mamahaling pantalon na ngayon ay nadumihan na sa pagluhod. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Pwede niya itong iwan. Pwede siyang tumawag ng pulis. Pero may kung anong pumipigil sa kanya. Siguro ang pagod sa sarili niyang mga problema. Siguro ang nakikita niyang pag-abandona sa mga mata ng bata ay sumasalamin sa sarili niyang pakiramdam ng pag-iisa sa dambuhalang bahay na kanyang inuuwian. Isang desisyon ang bigla niyang ginawa. Isang desisyon na hindi pinag-isipan, padalos-dalos at marahil ay magugulo ang kanyang tahimik na buhay. "Gabi na. Hindi ligtas dito," sabi niya sa matatag ngunit mahinahong boses. "Hindi ka na pwedeng maghintay dito. Sasama ka sa akin." Nanlaki ang mga mata ni Mia. Umurong siya ng isang hakbang. Ang pagtitiwala ay isang salitang matagal nang nabura sa kanyang bokabularyo. Hindi mahina niyang sagot. Sabi ni Inay, "Hintayin ko siya." "Makinig ka," sabi ni Victor, sinubukang kontrolin ang pagkainip sa kanyang boses. "Madilim na. May mga ahas dito sa tubuhan. Kailangan mo ng pagkain. Kailangan mo ng ligtas na lugar. Ipangako mo ihahatid kita pabalik dito bukas kung gusto mo. Pero ngayong gabi, sasama ka sa akin." Tinitigan siya ni Mia. Pinag-aralan ng kanyang mukha ang kanyang mga mata, naghahanap ng kahit anong senyales ng kasinungalingan. Wala siyang nakita. Ang nakita niya lang ay pagod at isang kislap ng awa. Pag-aalala, hindi niya matiyak. Ngunit ang lamig ng papalapit na gabi at ang masakit na paghilab ng kanyang tiyan ang tuluyang nagpasuko sa kanya. Dahan-dahan tumango siya. Kinuha ni Victor ang maleta. Nagulat siya sa gaan nito. Tila walang laman. Isang buhay na kasya sa isang halos walang lamang kahon. "Halika na," sabi niya. Inilagay ang isang kamay sa likod ni Mia. Pero hindi niya ito hinawakan. Binibigyan pa rin ito ng espasyo. Ang biyahe patungong Alabang ay tahimik. Si Mia ay nakadikit sa bintana. Pinapanood ang pagbabago ng tanawin mula sa madilim na probinsya patungo sa maniningning na mga ilaw ng syudad. Ang bawat mataas na gusali at malawak na kalsada ay tila mga halimaw sa kanyang paningin. Naramdaman niya ang pagliit ng kanyang sarili, isang butil ng alikabok na tinangay ng hangin patungo sa isang lugar na hindi niya maintindihan. Nang pumasok ang sasakyan sa isang malaking gate ng isang eksklusibong subdibisyon, lalong bumilis ang tibok ng puso ni Mia. Ang mga bahay ay parang mga palasyo bawat isa
ay may matataas na pader at malalawak na hardin. Huminto sila sa harap ng isang bahay na mas malaki at mas nakakatakot kaysa sa iba. Puti moderno at napapalibutan ng salamin. Tila ito malamig at walang buhay. "Dito tayo," sabi ni Victor habang bumubukas ang sariling gate. Pagpasok nila sa loob ng bahay, ang unang bumati sa kanila ay ang nakabibinging katahimikan. Ang sahig na gawa sa marmol ay kumikinang sa ilalim ng mga ilaw at ang bawat yabag nila ay umaalingaw-ngaw. Ang lahat ay nasa perpektong ayos, malinis at tila hindi tinitirhan. Isang babaeng may edad, nakasuot ng plansadong uniforme ng kasambahay, ang lumabas mula sa kusina. Ang buhok niya ay nakapusod ng mahigpit at ang kanyang mukha ay walang emosyon. Ito si Consuelo, ang matagal ng katiwala ng pamilya. "Sir Victor, mabuti po at nakauwi na kayo." Bati niya, ngunit ang kanyang mga mata ay agad na napunta sa batang marumi na nasa likod ng kanyang amo. Ang kanyang kilay ay bahagyang tumaas at ang kanyang tingin ay dumaan mula sa maputik na mga paa ni Mia sa kanyang gusgusing damit hanggang sa magulo nitong buhok. Hindi awa ang nakita ni Mia sa mga matang yon, kundi pagtataka at isang hindi maitatagong pagkadismaya. "Consuelo, ihanda mo ang guest room sa itaas." Utos ni Victor, tinanggal ang kanyang coat. "Bigyan mo siya ng makakain at humanap ka ng damit na pwede niyang isuot." "Masusunod po, sir," sagot ni Consuelo. Ang kanyang boses ay magalang, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatutok kay Mia na may mapanuring tingin. Tila sinusukat nito ang halaga ng dumi na dinala ng bata sa malinis na pamamahay. Naramdaman ni Mia ang panliliit, mas matindi pa kaysa kanina. Inihatid ni Victor si Mia sa silid panauhin. Ito ay malawak, may isang kama na parang isang isla sa gitna ng karagatan ng puting kumot at may sariling banyo. Para kay Mia, ito ay mas malaki pa sa bahay na tinitirhan nila noon ni Eileen. Ngunit ang karangyaan ng silid ay nagdulot lamang ng mas matinding takot. Iniwan siya ni Victor para makakain at makaligo. Si Consuelo ay nagdala ng isang bandehado ng pagkain, mainit na sopas, kanin at pritong manok, at inilapag ito sa mesa ng walang imik. Nag-iwan din siya ng isang malaking puting t-shirt sa ibabaw ng kama. Pagkatapos umalis siya at isinara ang pinto, iniwan si Mia sa malawak at nakakailang na katahimikan. Halos hindi ginalaw ni Mia ang pagkain. Masyado siyang pagod, masyadong takot, masyadong lito. Pagkatapos maligo, isinuot niya ang malaking t-shirt na amoy sabon at pabango. Humiga siya sa kama, ngunit ang lambot nito ay hindi nakapagbigay ng ginhawa. Tila siya lulubog at malulunod. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at ang lahat ng pangyayari sa araw na yon ay bumalik na parang isang masamang panaginip. Ang galit na mukha ni Eileen, ang umaalis na kotse, ang walang katapusang alikabok, ang nakakasilaw na ilaw ng sasakyan ni Victor, at ang malamig na titig ni Consuelo. Dinalaw siya ng antok, dala ng matinding kapaguran. Ang kanyang paghinga ay bumagal at naging malalim. Sa gitna ng kanyang pagkakatulog, isang imahe ang sumulpot sa kanyang isipan, ang kamay ni Eileen na humahampas sa kanya. Napasigaw siya sa kanyang panaginip, isang mahinang ungol na puno ng sakit. Sa dilim ng malaki at estrangherong silid, isang salita ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang bulong na puno ng pananabik at pighati. "Inay!" Isang sinag ng liwanag na tumagos sa siwang ng makapal na kurtina ang gumising kay Mia. Sa unang sandali, nalunod siya sa di pamilyar na lambot ng kama at sa bango ng malinis na kumot. Ngunit nang imulat niya ang kanyang mga mata, ang ginhawa ay biglang napalitan ng lagim. Hindi ito ang kanyang kwarto. Ang kisame ay napakataas, puting-puti at walang anumang bahid ng dumi o agyo. Ang mga dingding ay walang gasgas, hindi tulad ng sa kanila na puno ng bakas ng mga lumang pako at pagbabalat ng pintura. Napabalikwas siya ng bangon
Ang puso niya'y kumakaripas na tila isang kabayong hinahabol. Ang hangin sa silid ay malamig at dayuhan. Nasaan ako? Kinidnap ako. Ito ang unang pumasok sa kanyang isip. Mabilis niyang sinuri ang paligid, hinahanap ang kanyang maleta. Nakita niya ito sa isang sulok, tila isang hamak na basura sa gitna ng karangyaan. Tumakbo siya patungo rito at niyakap ito ng mahigpit. Ito na lang ang tanging pamilyar na bagay sa kanya. Naglakad siya ng dahan-dahan patungo sa malaking bintanang salamin. Sa labas, isang hardin na perpekto. Ang pagkakaayos ang kanyang nakita. Berdeng-berdeng damo mga bulaklak na may iba't ibang kulay at isang maliit na fountain sa gitna. Napakaganda, ngunit para sa kanya, isa itong kulungan na may magandang tanawin. Sinubukan niyang buksan ang bintana, ngunit ito'y nakakandado. Lumapit siya sa pintuan at marahang pinihit ang siradura. Nakakandado rin. Ang takot ay nagsimulang kumain sa kanyang kahinahunan. Napasandal siya sa pinto, ang mga tuhod ay nanginginig. Bumalik sa kanyang alaala ang mga kwento tungkol sa mga batang kinukuha at hindi na muling nakikita. Ito na ba ang katapusan niya? Ilang sandali pa nakarinig siya ng marahang katok sa pinto. Mia, gising ka na ba? Ang boses ng lalaki. Ang boses ni Victor. Hindi siya sumagot. Nanatili siyang tahimik, pinipigilan ng kanyang paghinga. Umaasang aalis na lang ito. Mia, katok ulit nito, mas may diin na ngayon. Nagdala ako ng almusal. Alam kong gutom ka na. Narinig niya ang tunog ng pagpihit ng susi at dahan-dahang bumukas ang pinto. Pumasok si Victor na may dalang isang tray. Mayroong mainit na sinangag itlog at isang baso ng gatas. Ang anyo niya sa umaga ay hindi na kasing sindak kagabi. Nakasuot lamang ito ng simpleng t-shirt at shorts, ngunit ang aura ng kapangyarihan ay naroon pa rin. Alam kong natatakot ka, sabi ni Victor, maingat na inilapag ang tray sa isang maliit na mesa. Pero hindi kita sasaktan, kumain ka muna. Umupo si Victor sa isang silya sa di kalayuan, binibigyan siya ng espasyo. Pinanood lang siya ni Mia, ang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan. Ang amoy ng pagkain ay nakakatakam, ngunit ang takot niya ay mas matindi kaysa sa kanyang gutom. Sino ka po? Sa wakas ay tanong niya, ang boses ay nanginginig. Ang pangalan ko ay Victor, sagot nito. Nakita kita sa daan kagabi, hindi kita pwedeng iwan doon. Pero babalik po si Inay, giit ni Mia, na para bang sinusubukang kumbinsihin ang sarili. Isang malungkot na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Victor. Kumain ka na muna, Mia. Mag-uusap tayo mamaya. Napilitang umupo si Mia at kumain. Bawat subo ay tila may kasamang buhangin, mahirap lunukin. Habang kumakain siya, tumunog ang telepono ni Victor. Nakita ni Mia ang pangalang lumabas sa screen. Ina. Tumayo si Victor at lumayo ng kaunti bago sagutin ang tawag. Hello, Ma. Agad na narinig ni Mia ang matinis at malakas na boses mula sa kabilang linya kahit na hindi ito naka-loudspeaker. Victor, ano na namang kalokohan ito? Tumawag sa akin ang kapatid mo. May pinulot ka raw na batang lansangan at dinala mo sa pamamahay mo. Nababaliw ka na ba? Napapikit si Victor at minasahe ang kanyang sentido. Ma, please, hinaan mo ang boses mo. It's not what you think. Anong hindi? Para saan pa ang mga pader at gwardiya ng subdivision na yan kung magpapasok ka lang ng kung sino-sinong hindi natin kauri? Paano kung magnanakaw yan? O mas masahol pa, iniisip mo ba ang reputasyon ng pamilya natin? Isa lang siyang bata. Mainabando na siya. Paliwanag ni Victor, ang boses ay pilit na pinapakalma. Wala siyang kasalanan. Wala akong pakialam. Ibalik mo siya kung saan mo siya kinuha. Hindi ko hahayaang madungisan ang pangalan natin dahil lang sa isang padalos-dalos mong desisyon. Ang bawat salita ng kanyang ina ay tila mga karayom na tumutusok sa pasensya ni Victor. Pag-usapan natin ito mamaya.
I have to go. Mabilis niyang ibinaba ang telepono bago pa man makasagot ang ina. Nang humarap siyang muli kay Mia, ang kanyang mukha ay nababalot ng pagod at inis. Naiwan si Mia na mag-isa sa silid. Ang takot niya ay napalitan ng isang bagong damdamin. Ang pakiramdam na siya ay isang malaking problema. Isang dumi na kailangang linisin. Dahil sa pagkabalisa, nagsimula siyang maglakad-lakad sa loob ng malawak na bahay. Bawat sulok ay sumisigaw ng kayamanan at kalungkutan. Walang mga larawan ng pamilya, maliban sa isa na nakapatong sa isang mesita sa sala. Nilapitan niya ito. Isang larawan ni Victor, mas bata at mas masaya, na may kasamang isang napakagandang babae. Ang mga ngiti nila ay abot tenga at ang kanilang mga mata ay kumikinang sa pagmamahal. Ito siguro ang asawa niya. Ang multo sa mansyon. Dahan-dahan niyang inabot ang larawan. Ang kanyang mga daliri ay marahan itong hinaplos. Sa isang iglap, dahil sa panginginig ng kanyang kamay, dumulas ang frame mula sa kanyang pagkakahawak. Isang matalas na kalansing ng nabasag na salamin ang pumuno sa katahimikan ng buong bahay. Nanigas si Mia sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang paghinga ay huminto. Ang tunog na yon ay pamilyar sa kanya. Ito ang tunog na laging sinusundan ng sigaw ng palo ng parusa. Anong ginawa mo? Isang malamig na boses ang nanggaling sa kanyang likuran. Si Consuelo. Mabilis itong nakalapit, ang muka ay kulubot sa galit. Ang mga mata nito ay nanlilisik habang nakatingin sa nagkalat na bubog sa sahig. Pabaya kang bata ka. Alam mo ba kung gaano kahalaga yan walang ingat? Sigaw ni Consuelo. Nagsimulang mamuo ang luha sa mga mata ni Mia. Hindi ko po sinasadya. Hindi sinasadya. Lahat na lang hindi sinasadya. Basagolera, simula nang dumating ka puro perwisyo na ang dala mo. Ang bawat salita ay tila isang sampal. Yumuko si Mia at sa sobrang takot ay sinubukan niyang pulutin ang mga bubog. Huwag mong hawakan yan. Sigaw ulit ni Consuelo at akmang hahablutin ang braso ni Mia. Consuelo, tama na. Ang boses ni Victor ay dumagundong sa sala. Mahinahon, ngunit puno ng awtoridad. Nakatayo siya sa paanan ng hagdanan, ang kanyang mukha ay seryoso at hindi maipinta. Napalingon si Consuelo, bahagyang nagulat. Sir, paumanhin po, pero ang litrato ni Ma'am Elena. Larawan lang yan, Consuelo. Putol ni Victor. Sa sinasabi nito, lumalakad palapit sa kanila. Isa siyang bata. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ni Mia, na umiiyak na ngayon ng walang tunog. Huwag mong pulutin yan, baka masugatan ka. Kinuha niya ang kamay ni Mia at marahang itinayo. Tumingin siya kay Consuelo at sa pagkakataong ito ang kanyang mga mata ay nagbabaga. Huwag na huwag mo siyang sisigawan ulit. Naiintindihan mo ba? Yumuko si Consuelo. Opo sir, pasensya na po. Kumuha ito ng walis at dustpan at nagsimulang maglinis ng tahimik, ngunit ramdam pa rin sa hangin ang kanyang pagtutol. Dinala ni Victor si Mia sa banyo sa itaas para tingnan kung may sugat ito. Okay ka lang ba? Tanong niya. Tumangulang si Mia, hindi makatingin ng diretsyo. Napabuntong hininga si Victor. Kailangan mong maligo at magpalit ng damit. Amoy alikabok ka pa rin. Iniwan niya ang bata sa banyo. Kumuha siya ng malinis na tuwalya at ang t-shirt na iniwan ni Consuelo. Nang bumalik siya, nakatalikod si Mia, hinuhuhubad ang maruming bestida. At doon sa isang iglap nakita ito ni Victor. Sa manipis na likod ng bata sa ilalim ng kanyang balikat, may mga luma at nagkukulay ubing pasa. Mga marka ng daliri. Ang ilan ay bilog, marahil ay dulo ng isang patpat o sinturon. Hindi na sariwa ang mga ito, ngunit malinaw na bakas ng paulit-ulit na pananakit. Isang nakakapasong galit ang biglang umakyat mula sa sikmura ni Victor. Mas matindi pa ito sa inis niya sa kapatid o sa ina. Ito ay isang dalisay at nakamamatay na puot.
Ang lahat ng tanong sa kanyang isip ay nagkaroon ng isang malagim na kasagutan. Hindi lang inabando na ang batang ito. Sinasaktan siya. Ang imahe ng mga pasa ay nakatatak na ngayon sa kanyang isipan. Ang lahat ng pag-aalinlangan niya kanina, ang lahat ng pag-aatubili ay biglang naglaho. Pinalitan ito ng isang matatag at hindi matitinag na desisyon. Nang humarap si Mia ang mukha ni Victor, ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay may apoy na hindi pa nakikita ng bata kailanman. Hindi nabulong ni Victor sa kanyang sarili. Hanggat narito ako, hinding-hindi na muling mangyayari ito sa'yo. Kinabukasan ng katahimikan sa mansyon ay tila mas mabigat. Pagkatapos ng insidente sa sala, si Consuelo ay gumalaw na parang anino mahusay o huay at tahimik. Ngunit ang bawat kilos niya ay may kasamang lamig na tumatagos sa hangin. Naramdaman ni Mia na siya ang dahilan ng tensyon, isang batong ibinagsak sa isang payapang lawa. Nakita ni Victor ang pag-urong ni Mia sa sarili nitong anino. Ang munting kislap ng pag-asa na nakita niya sa mga mata nito ay muling nilamon ng takot. Alam niyang kailangan niyang gumawa ng paraan. Hindi sapat ang magbigay ng bubong at pagkain. Kailangan niyang ibalik ang ninakaw na kamusmusan ng bata. Mia, aalis tayo, anunsyo ni Victor pagkatapos ng kanilang tahimik na tanghalian. Napatingin si Mia, ang mga mata ay nanlalaki sa gulat at kaunting pangamba. Saan po tayo pupunta? Mamimili. Simpleng sagot ni Victor. Hindi pwedeng habang buhay ay isuot mo ang t-shirt ko. Ang salitang mamimili ay naghatid ng kakaibang kaba kay Mia. Ang huling karanasan niya sa pamimili ay sa isang maalikabok na ukay-ukay kung saan pinapagalitan siya ni Eileen sa bawat damit na kanyang hawakan. Ang biyahe patungo sa isang malaking mall sa Alabang ay isang paglalakbay sa ibang mundo para kay Mia. Mula sa bintana ng malamig at mabangong sasakyan, pinanood niya ang mga nagtataasang gusali. Nang pumarada si Victor sa isang malawak na basement parking, nanigas si Mia sa kanyang upuan. Ang dami ng sasakyan at tao ay nakakalula. Pagpasok nila sa mall, tila siya nilamon ng ingay at liwanag. Ang malakas na tugtog, ang sigawan ng mga tao, ang mga kumukutitap na ilaw mula sa mga tindahan, lahat ay sumusugod sa kanyang mga pandama. Humigpit ang kapit niya sa laylayan ng malaking t-shirt na suot niya na para bang isa siyang munting daga na naligaw sa gubat ng mga higante. Naramdaman ni Victor ang panginginig ng bata. Tumingin siya pababa at nakita ang takot sa mukha nito. Sa isang iglap, naunawaan niya. Para sa isang batang lumaki sa takot at kakulangan, ang lugar na ito ay hindi paraiso, kundi isang nakakatakot na halimaw. Dahan-dahan siyang lumuhod. Hindi alintana ang mga taong napapatingin sa kanila. Mia, tingnan mo ako. Marahang itinaas ni Mia ang kanyang tingin. Nandito lang ako. Hindi kita iiwan. Sabi ni Victor sa mahinahon, ngunit matatag na boses. Papasok tayo sa isang tindahan. Bibilhan ka lang natin ng damit. Pagkatapos kung gusto mo kakain tayo ng ice cream. Okay ba yon? Ang salitang ice cream ang tanging naintindihan ni Mia. Isang bagay na matagal na niyang hindi natitikman. Dahan-dahan tumango siya. Pumasok sila sa isang mamahaling tindahan ng damit pambata. Agad silang sinalubong ng isang sales lady na nakangiti ng matamis, ngunit ang mga mata nito ay mapanuri. Sinipat nito si Mia mula ulo hanggang paa. Hi sir, good afternoon. How may I help you? Kailangan niya ng mga damit. Lahat. Sabi ni Victor, na wala ang nangiti sa mukha ng sales lady. Ah, sige po. Ano po bang style ang hanap ninyo? Hindi pinansin ni Victor ang tanong. Muli siyang bumaling kay Mia. Sige na, pumili ka ng gusto mo. Ngunit si Mia ay tila isang estatwa, hindi gumagalaw na lulula sa dami ng mga damit na nakasabit, mga bestidang may laso, mga pantalon na may iba't ibang kulay, mga blusang kumikinang. Pumili ka ng isa. Kahit alin, yung pinakagusto mo. Pag-uulit ni Victor, mas may lambing na ngayon.
Marahan halos nanginginig ang kamay, itinuro ni Mia ang isang simpleng bestida. Kulay dilaw ito, walang burda, walang laso. Simple lang. Ito po, bulong niya. Kinuha ng sales lady ang bestida. Okay, sir. Magandang choice. Meron pa po ba? Oo. Sabi ni Victor, hindi inaalis ang tingin kay Mia. Gusto namin yan. At yung isa na yon. At yung pink. Pati yung asul. Mga pantalon, shorts, t-shirts, medyas, damit panloob. Kunin namin lahat ng kailangan niya para sa isang taon. Nanlaki ang mga mata ng sales lady. Biglang nagbago ang kanyang tindig mula sa pagiging mapanuri. Ay naging sobra ang pagkamagalang. Yes, sir. Of course, sir, ako na po ang bahala. Pagkatapos ng isang oras, lumabas sila ng mall na may dalang sandamakmak na paper bags. Si Mia ay nakasuot na ng bago, isang malambot na maong na pantalon at isang pink na t-shirt na may larawan ng isang pusa. Sa unang pagkakataon, hindi siya mukhang pulubi. Mukha siyang isang ordinaryong bata. Tinupad ni Victor ang kanyang pangako. Umupo sila sa isang bench sa labas ng mall, malayo sa maraming tao, at kumain ng ice cream. Pinili ni Mia ang tsokolate. Habang kumakain sila sa katahimikan, nagsalita si Victor. Ang litratong nabasag mo kahapon, asawa ko yon, sabi niya nakatingin sa malayo. Ang pangalan niya ay Elena. Napahinto sa pagkain si Mia. Mahilig din siya sa ice cream. Pagpapatuloy ni Victor, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Lalo na yung tsokolate. Palagi kaming kumakain nito pagkatapos ng isang mahabang araw. Ito ang unang pagkakataon na may pinagsabihan siya tungkol kay Elena sa loob ng maraming taon. Hindi alam ni Mia kung ano ang sasabihin, kaya tumango lang siya at nagpatuloy sa pagkain. Dahil sa pagmamadali, isang patak ng ice cream ang nahulog sa dulo ng kanyang ilong. Tumingin si Victor at sa unang pagkakataon, mula nang magkita sila, isang tunay na tawa ang kumawala sa kanya. Hindi malakas ngunit totoo. Kumuha siya ng tissue at marahang pinunasan ang ilong ni Mia. Dahan-dahan lang. Dahil sa kanyang tawa, isang bagay na hindi inaasahan ang nangyari. Ngumiti si Mia. Isang munting ngiti. Hindi malaki, hindi magarbo, pero totoo. Nakita ni Victor ang pagbabago sa buong mukha ng bata, ang pag-angat ng sulok ng mga labi nito, ang bahagyang pagkinang ng mga mata nito. Ang munting sandaling iyon ay tila nagpabura sa lahat ng tensyon at galit na nararamdaman ni Victor. Sa isang iglap naramdaman niya ang isang bagay na matagal na niyang kinalimutan, pag-asa. Ngunit ang pag-asa ay madaling sirain. Pag-uwi nila sa bahay, nadatnan nilang nakaparada sa labas ang isang pamilyar na sports car, kay Dennis. Naramdaman ni Victor ang pagbabalik ng inis. Dito ka muna sa kotse, sabi niya kay Mia. Ngunit huli na. Bumukas ang pinto ng mansyon at iniluwan nito si Dennis, ang nakababatang kapatid ni Victor. Mayroon itong mapanuksong ngiti sa mga labi. At ang mga mata nito ay agad na dumapo kay Mia. Aba-aba, tingnan mo nga naman, sabi ni Dennis sa nang-aasar na tono, lumalakad palapit. So ito na pala ang bagong charity project mo, kuya, pinamili mo pa. Mukha ng tao ah. Umuwi ka na, Dennis. Malamig na sabi ni Victor, hinaharangan si Mia sa kanyang likuran. Easy ka lang, kuya. Dinalaw ko lang ang pamilya ko. Sabi ni Dennis, itinaas ang mga kamay na parang sumusuko. Nga pala, galit na galit si Mama. Sinabi kong, huwag mag-alala, baka isa lang ito sa mga trip mo. Magkano ang gagastusin mo para sa isang to bago ka magsawa at itapon din? Ang bawat salita ni Dennis ay patalim na tumataraki. Hindi lang kay Victor, kundi pati na rin kay Mia na nakarinig ng lahat. Ang munting ngiti na namuo kanina ay tuluyan ng naglaho. Muli siyang naging isang problema. Isang charity project. Isang bagay na itatapon din. Sinabi kong umalis ka na. Maring sabi ni Victor, ang boses ay mababa at nagbabanta. Ang dalawang magkapatid ay nagtitigan ng hangin. Sa pagitan nila ay puno ng sama ng loob.
Sa huli, tumawa lang si Dennis. Sige, aalis na ako. Baka mahawa pa ako ng kung ano dyan. Sumakay ito sa kanyang kotse, pinaharurot ang makina at umalis na may kasamang nangisi. Naiwan silang dalawa ni Mia sa katahimikan. Ang masayang pakiramdam kanina ay nawasak na. Pumasok sila sa bahay ng walang imikan. Inihatid ni Victor si Mia sa kanyang silid. Bago niya isara ang pinto, nagsalita si Mia. Ibibigay niyo rin po ba ako pabalik? Tanong niya, ang boses ay halos isang bulong. Natigilan si Victor. Humarap siya at tinitigan ng bata. Hindi. Sabi niya sa boses na puno ng bigat at isang bagong determinasyon. Hindi kita ibibigay pabalik. Pangako. Isinara niya ang pinto at naglakad pababa ng hagdan, ng isip ay gulong-gulo. Habang naglalakad siya sa sala, nag-vibrate ang kanyang telepono sa kanyang bulsa. Kinuha niya ito. Isang text message mula sa isang hindi rehistradong numero. Binuksan niya ito. 2 pangungusap lang ang nakasulat, ngunit sapat na yon para manlamig ang buo niyang katawan at humigpit ang hawak niya sa telepono. Alam kong hawak mo ang bata. Ibalik mo siya o magbayad ka. Sa ilalim ng text, mayroong kalakip na larawan. Isang larawan ni Eileen, may mapanghamong na ngiti sa mga labi. Ang gabi ay naging isang mahabang bangungot para kay Victor. Ang text message mula kay Eileen ay isang bomba na sumabog sa katahimikan ng kanyang buhay. Hindi siya nakatulog. Ginugol niya ang buong magdamag. Sa harap ng kanyang laptop, hinahalughog ang internet para sa anumang impormasyon tungkol sa babae, social media accounts, public records, kahit ano. Ngunit blanko. Tila isang multo si Eileen na bigla na lang sumulpot mula sa kawalan. Kinaumagahan pumasok siya sa kanyang opisina na may mabigat na pakiramdam. Ang VA Engineering, ang kumpanyang itinatag niya mula sa wala, ay isang testamento ng kanyang kontrol at kaayusan. Ang mga pader na salamin, ang mga empleyadong abala ang malinis at modernong disenyo, lahat ay sumasalamin sa isang buhay na perpektong nakaplano. Ngunit ngayon, ang lahat ng yon ay tila isang manipis, nababasagin na anumang oras ay maaaring mabasag. Habang nasa isang meeting, hindi niya maiwasang tingnan ang kanyang telepono. Ang wallpaper, isang candid shot ni Mia na kinuha niya kahapon, may tsokolate pa sa gilid ng labi habang nakangiti. Isang paalala kung para saan at para kanino ang laban na ito. Tanghali na nang matapos ang meeting. Habang naglalakad siya pabalik sa kanyang opisina, isang komosyon sa lobby ang pumukaw sa kanyang atensyon. Ang receptionist ay balisa at ang mga security guard ay pilit na pinapakalma ang isang babaeng sumisigaw. Isang babaeng pamilyar ang anyo. Si Eileen. Ang buhok niya ay magulo, ang suot niyang damit ay luma at gusot at ang kanyang muka ay basang-basa sa luha. Ngunit ang mga mata niya ay hindi umiiyak. Ang mga ito ay matatalimpuno ng kalkuladong plano at nakatutok sa iisang direksyon, kay Victor. Magnanakaw, kidnapper, ibinalik mo sa akin ang anak ko. Sigaw ni Eileen, sapat na para marinig ng lahat sa malawak na lobby. Ang mga empleyado at kliyente ay napahinto, ang kanilang mga mata ay napuno ng pag-usisa. Mabilis na nilapitan ni Victor ang eksena. Ang kanyang mukha ay naging isang malamig na maskara. Mga gwardiya, ilabas niyo siya. Utos niya sa mahinang boses. Hindi ako alis dito hanggat hindi mo ibinabalik sa akin si Mia. Patuloy na pagwawala ni Eileen, sinubukan niyang kumawala sa pagkakahawak ng mga gwardiya. Nagawa niyang makalusot at sumugod patungo kay Victor. Eileen, sa labas tayo mag-usap. Maring sabi ni Victor, sinubukang hawakan ito sa braso para ilayo sa mga matang mapanuri. Bakit natatakot ka bang malaman ng lahat na isa kang kidnapper ng mga bata? Isinigaw niya sa mukha ni Victor. Nagpapanggap kang matino at mayaman, pero isa kang halimaw na kumukuha ng anak na may ina. Ang bawat salita ay isang dagok sa reputasyong pinaghirapan ni Victor.
Nakita niya sa gilid ng kanyang mga mata ang mga teleponong nagsisimula ng itaas para kumuha ng video. Hindi ko siya kinidnap. Iniwan mo siya para mamatay sa gitna ng kawalan. Ganti ni Victor, ang boses ay mababa, ngunit puno ng galit. Tumawa si Eileen, isang tawang walang kagalakan. Kasama ko ang anak ko. Masaya kami. Tapos bigla ka na lang dumating na parang isang demonyo at inagaw mo siya sa akin. Pera lang naman ang habol mo sa kanya. Di ba? Para may paglaruan ka sa malaki mong bahay. Doon na napuno si Victor. Ito ang pinakasukdulang kasinungalingan. Ano ang gusto mo, Eileen? Tanong niya nang diretsahan ng bawat salita ay may bigat. Biglang nawala ang pag-iyak ni Eileen. Ang kanyang mukha ay naging seryoso at sakim. Simple lang naman ang gusto ko. Sabi niya sa mas mahinang boses na sila lang ang nakakarinig. Bigyan mo ako ng 5 milyong piso. Pambayad sa lahat ng sakit ng ulo na idinulot mo. Ibigay mo yon sa akin at kalimutan mo nang may anak akong nag-e-exist. Hindi na ako magpapakita sa inyo kahit kailan. Ang kanyang tunay na motibo, malinaw pa sa sikat ng araw, hindi pagmamahal sa anak, hindi pag-aalala. Pera. Isang malamig at mapanghamak na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Victor. Kahit isang sentimo, wala kang makukuha sa akin. Ang pagtanggi na yon ang naging mitya. Ang pagkukunwari ni Eileen ay tuluyan ng gumuho. Ang kanyang mukha ay pinamutiktikan ng purong puot. Mula sa kanyang bulsa, dumukot siya ng isang bungkos ng mga luma at lukot na litrato ni Mia. Hindi mo ibibigay. Sigaw niya at sa isang mabilis na kilos, ibinato niya ang mga litrato ng buong lakas sa mukha ni Victor. Ang mga litrato ay nagsabog sa hangin at isa-isang bumagsak sa makintab at malinis na sahig ng lobby. Ang imahe ng isang payat at malungkot na Mia ay nagkalat sa paanan ni Victor, isang maruming paalala ng buhay na iniwan ng bata. Isang bagay sa loob ni Victor ang pumutok. Ang kontrol, ang pasensya, ang pagtitimpi, lahat ay naglaho. Sa isang iglap, sinunggaban niya ang braso ni Eileen. Ang kanyang pagkakahawak ay tila bakal. Napasigaw si Eileen sa sakit at gulat. Ang pagkukunwari niyang kaawa-awa ay napalitan ng tunay na takot nang makita niya ang mga matang nanlilisik ni Victor. Huwag mong babanggitin ulit ang pangalan niya. Sabi ni Victor, ang boses niya ay hindi pa sigaw, kundi isang mababa at nakakakilabot na dagundong. Huwag mo nang dudungisan ang pangalan niya, gamit ang marumi mong bibig. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lang ang layo mula kay Eileen, ang bawat salita ay may kasamang bigat at pagbabanta. Bitiwan mo ako, nasasaktan ako. Pagpupumiglas ni Eileen. Sa halip na bitiwan, mas lalo pa niyang hinigpitan ng hawak at itinulak ito palayo sa kanya. Hindi isang marahas na tulak para makasakit, kundi isang tulak ng sukdulan at absolutong pagtataboy. Natumba si Eileen sa sahig, hindi dahil sa lakas ng tulak kundi dahil sa pagkabigla. Ang buong lobby ay napuno ng mga bulungan at nagulat na mga hininga. Ang tunog ng mga kumukuhang kamera ng telepono ay tila mas lumakas. Doon na kumilos ang mga gwardya. Mabilis nilang pinagitnaan ang dalawa at pilit na itinayo si Eileen. Hayop ka, demonyo ka. Sasabihin ko sa lahat ang ginawa mo. Makikita mo patuloy na sigaw at pagmumura ni Eileen habang kinakaladkad palabas ng gusali. Naiwan si Victor na nakatayo sa gitna ng lobby. Ang lahat ng mata ay nasa kanya. Ang katahimikan ay nakabibingi. Ang kanyang dibdib ay mabilis na umaakyat baba, ang adrenaline ay dumadaloy sa kanyang mga ugat. Tumingin siya sa sahig. Ang mga larawan ni Mia. Ang mga larawan ng batang may malungkot na mga mata ay nakakalat sa perpektong sahig. Dahan-dahan siyang lumuhod, hindi alintana ang mga nakatingin. Isa-isa niyang pinulot ang bawat litrato, maingat na pinagpagan ng alikabok na para bang ang mga larawan mismo ang si Mia na kailangan niyang protektahan.
Tumayo siya hawak ang mga litrato, walang sinabi. Tinalikuran niya ang nagbubulungang mga tao at naglakad pabalik sa kanyang opisina na may matatag na mga hakbang. Ipinid niya ang pinto at sumandal dito, ipinikit ang mga mata. Ilang minuto pa lang, ang nakalilipas nagsimulang mag-vibrate nang walang tigil ang kanyang telepono. Mga text, mga notifikasyon, isang kaibigan niya ang nag-send ng link. Nang buksan niya ito, ang kanyang dugo ay tila nagyelo. Isang video, ang kuha ay malinaw. Siya, ang kanyang mukhang puno ng galit, ang pagkakahawak niya kay Eileen, ang pagtulak, ang pamagat, mayamang CEO na nakit ng kaawa-awang ina sa sariling opisina. Ang kwento ay baluktot. Siya ang halimaw. Si Eileen ang biktima. Habang pinapanood niya ang video na mabilis na kumakalat tumunog ang kanyang telepono. Ang pangalan sa screen ang siyang pinakakinatatakutan niya sa sandaling iyon, ina. Huminga siya ng malalim bago sagutin. Hindi pa man siya nakakapagsalita, isang sigaw na puno ng galit at kahihihiyan ang sumalubong sa kanya. Victor Andres, anong kahibangan ang ginawa mo? Ipinahiya mo ang buong pamilya. Nakita mo na ba ang sarili mo sa internet mukha kang kriminal? Sinabi ko na sa'yo na isang malaking gulo ang batang yan. Ang boses ni Imelda ay tila kulog na dumadagundong sa kanyang tainga. Wala nang natira sa kontrol at kahinahunan ni Victor. Ang lakas na ipinakita niya sa lobby kanina ay biglang naglaho na palitan ng pamilyar na bigat ng pagkabigo sa mata ng kanyang ina. Hindi nyo naiintindihan. Ang hindi ko maintindihan, malinaw pa sa sikat ng araw. Victor, sinaktan mo ang isang babae sa publiko. Ito ba ang itinuro namin sa'yo ng ama mo? Gumising ka, ginagamit lang ng babae na. Yan ang bata, para wasakin ka at hinahayaan mo naman. Napaupo si Victor sa kanyang silya, ang bigat ng buong mundo ay tila nasa kanyang mga balikat. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang katotohanan sa isang taong ayaw makinig. Kailangan mong ayusin to, Victor. Ngayon din, utos ni Imelda, ang boses ay nanlalamig at may bakal na determinasyon. Ibigay mo na ang gusto ng babaeng yan. Bayaran mo siya. Itapon mo ang bata kung saan mo man siya pinulot. Linisin mo ang gulo na ito bago pa tuluyang masira ang pangalang pinaghirapan ng ama mo. Pagkatapos ay ibinaba na nito ang telepono, naiwan si Victor sa nakabibinging katahimikan ng kanyang opisina. Tiningnan niya ang mga litrato ni Mia na nasa kanyang mesa. Ang mga matang malungkot ay tila nakatitig sa kanya, nagtatanong. Sa sandaling iyon, ang laban ay hindi na lang laban kay Eileen. Naging laban na ito sa lahat sa kanyang pamilya, sa opinyon ng publiko at sa sarili niyang mga demonyo. Ngunit habang tinititigan niya ang mukha ng bata, isang pangako ang muling namuo sa kanyang puso, mas matatag kaysa dati. Hindi siya susuko, hindi niya bibitawan si Mia, ano man ang mangyari. Ang sumunod na 2 araw ay impyerno. Ang video ay naging viral. Naglabasan ng mga artikulo na may mga nakakaintrigang pamagat. Ang pangalan ni Victor at ng kanyang kumpanya ay nabahira ng eskandalo. Ngunit ang pinakamatinding dagok ay hindi mula sa publiko, kundi mula sa loob ng kanyang sariling pamilya. Dumating ang isang text message mula kay Imelda. Maghapunan tayo sa bahay sa Sabado. Lahat tayo. Kailangan nating mag-usap. Hindi iyon isang imbitasyon, isa yung utos. Dumating si Victor sa mansyon ng kanyang mga magulang na may mabigat na dibdib. Ang bahay na kinalakihan niya, na dati simbolo ng seguridad, ay isa na ngayong korte kung saan siya ang nasasakdal. Sa sala, naroon na ang kanyang ina, si Imelda, nakaupo ng tuwid sa kanyang paboritong silya, ang mukha ay tila isang maskarang yari sa yelo. Sa tabi niya ay si Dennis na may pekeng pag-aalala sa mukha, ngunit merong hindi maitagong kasiyahan sa kanyang mga mata. Maupo ka, Victor, sabi ni Imelda. Ang boses ay walang anumang init. Ang hapunan ay inihain ngunit walang sino man ang kumakain. Ang tunog lang ng mga kubyertos
na tumatama sa pinggan ang maririnig. Sa wakas, binasag ni Imelda ang katahimikan. Ipinadala ko na ang bata sa probinsya. Anunsyo niya na para bang nag-uulat ng isang business transaction. Napatingin si Victor, ang mga mata ay nanlalaki sa gulat at galit. Ano? Anong karapatan ninyong gawin yon, Ma? Mayroon akong karapatan dahil ako ang ina mo at responsibilidad kong protektahan ang pamilyang ito mula sa kahihiyan. Ganti ni Imelda, ang boses ay tumataas na. Hindi ko hahayaang masira ang lahat ng pinaghirapan natin dahil lang sa isang batang hindi natin kaano-ano. Kuya, ginawa lang to ni Mama para sa kapakanan mo. Sabat ni Dennis naglalaro sa papel na tagapamayapa. Ang gulo na ng sitwasyon. May mga kliyente na sa kumpanya ang nagtatanong, kung hindi tayo kikilos, baka pati negosyo natin madamay. Huwag kang makialam dito, Dennis. Mariing sabi ni Victor, ang tingin ay nakapako pa rin sa ina. Nasaan si Mia? Nasa isang private resort siya kasama ang 2 katiwala. Ligtas siya, sagot ni Imelda. At mananatili siya roon hanggat hindi mo inaayos ang problemang ito. Ang problema ay hindi si Mia, ang problema ay ang babaeng yon. Giit ni Victor, ang kanyang boses ay nanginginig sa pinipigilang galit. At ang problema ay ang pagiging makasarili ninyo pera at reputasyon na lang ba ang mahalaga sa inyo? At ano naman ang mahalaga sa iyo, Victor? Hamon ni Imelda, tumatayo na ngayon. Ang isang batang lansangan na ilang araw mo palang nakikilala. Mas matimbang pa ba siya kaysa sa sarili mong pamilya, sa dugo at laman mo? Dugo at laman, isang mapait na tawa ang kumawala kay Victor. Tulad ni Dennis, na walang ginawa kundi hingan ako ng pera at siraan ako sa likod ko. Victor, sumusobra ka na. Sigaw ni Dennis na saktan sa paratang. Hindi pa ako nagsisimula. Bulyaw pabalik ni Victor, tumayo na rin siya, ang 2 kamay ay nakakuyom sa ibabaw ng mesa. Sa sobrang galit, hindi na niya napigilan ang isang sikretong matagal na niyang itinatago para protektahan ang kapatid. Alam mo ba, Ma, ang proyektong nalugi tayo ng milyon-milyon noong 1 taon, ang proyektong halos ikabagsak ng isang dibisyon ng kumpanya, hindi yon dahil sa bad investment. Iyon ay dahil sa pagsusugal ng magaling mong anak. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang mukha ni Imelda ay namutla. Tumingin siya kay Dennis na hindi makatingin ng diretso. Hindi totoo yan. Nauutal na, sabi ni Dennis. Totoo yan, Ma. Pagpapatuloy ni Victor, ang boses ay puno ng pait. At tinakpan ko siya. Inako ko ang sisi. Ibinenta ko ang ilan sa mga ari-arian ko para mabayaran ang utang niya at para hindi malaman ni Papa. At ito ang igaganti ninyo sa akin. Pagdududahan ninyo ang pagkatao ko dahil lang sa pagtulong ko sa isang batang walang kalaban-laban. Ang mga salita ni Victor ay tila mga punyal na tumusok sa puso ni Imelda. Napaupo siyang muli, ang lakas ay tila nawala. Tumingin siya sa kanyang 2 anak. Ang isa ay puno ng matuwid na galit at ang isa ay nakayuko sa kahihiyan. Kailangan mong mamili, Victor, sabi ni Imelda sa huling pagkakataon, ngunit ang kanyang boses ay wala ng dating tapang. Ito'y mahina at basag na. Ang batang iyon o ang pamilyang ito? Tinitigan ni Victor ang kanyang ina. Ang babaeng humubog sa kanya, ang babaeng minahal niya ng buong puso, ay naglalagay sa kanya sa isang sitwasyong hindi niya kailanman inakala. Kung ang pamilyang ito ay nangangahulugan, natatalikuran ko ang tama at hahayaan ang isang inosenteng bata na mapahamak. Sabi ni Victor, ang boses ay kalmado na ngayon, ngunit may bigat ng isang pinal na desisyon. Kung ganyan ang kahulugan ng pagiging pamilya sa inyo, wala na pala akong pamilya. Tinalikuran niya ang hapagkainan na puno ng hindi nagalaw na pagkain ng kanyang ina na tulala sa pagkabigla at ang kanyang kapatid na nakayuko sa pagkakasala.
Habang naglalakad siya palabas ng mansyon, isang pakiramdam ng kalayaan at sukdulang kalungkutan ang bumalot sa kanya. Pinutol na niya ang ugnayan. Mag-isa na siya sa laban na ito. Pagkasakay niya sa kotse agad siyang tumawag. Hindi sa kanyang abogado, hindi sa kanyang mga kaibigan. Tumawag siya sa tanging tao na alam niyang makakatulong sa kanya sa sandaling iyon. Consuelo. Sabi niya nang sagutin ang tawag. Kailangan kita. Kailangan nating mahanap si Mia. Habang papalayo ang kanyang sasakyan, hindi niya alam na sa loob ng bahay si Dennis ay lihim na kumukuha ng telepono. Hinanap nito ang numero na nakuha niya mula sa mga papeles sa opisina ng kanyang kuya. Ang numero ni Eileen. Kailangan kong protektahan ang sarili ko, isip niya. Nagdial siya. Sa kabilang dako, nagriring ang telepono sa bulsa ni Eileen. Nakaupo siya sa isang maruming bar, binibilang ang kaunting perang natira sa kanya. Nang makita niya ang hindi pamilyar na numero, isang sakim ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang digmaan ay nagsisimula pa lamang. Sa parehong gabi, sa isang marangyang resort sa Batangas, isang batang babae na nagngangalang Mia ay nakatingin sa mga bituin mula sa kanyang bintana. Hindi niya alam ang gulo na nangyayari dahil sa kanya. Ang alam lang niya ay muli siyang nahiwalay sa tanging tao na nagpakita sa kanya ng kabutihan. At ang pakiramdam ng pag-abandona ay mas masakit pa sa pangalawang pagkakataon. Sa pagtatapos ng gabi dumating ang isang email sa inbox ni Victor. Isang formal na dokumento. Nang buksan niya ito ang kanyang puso ay tila huminto sa pagtibok. Isang petisyon mula kay Eileen. Idinidemanda siya nito para sa sole custody sa anak nitong si Mia. Opisyal na. Dinala na ni Eileen ang laban sa korte. Ang unang araw ni Mia sa bagong paaralan ay hindi naging madali. Ang St. Catherine's Academy ay isang mundo na ibang-iba sa lahat ng kanyang nakasanayan. Ang mga gusali ay luma, ngunit maringal ang mga pasilyo ay malinis at ang mga estudyante ay nakasuot ng plansadong uniforme na walang anumang bahid ng dumi. Pakiramdam niya ay isa siyang basang sisiw na naligaw sa pugad ng mga pabo real. Pinakilala siya ng kanyang guro bilang isang bagong transferee at agad niyang naramdaman ang daan-daang matang nakatitig sa kanya. Sinusuri siya mula ulo hanggang paa. Ang mga bulungan ay nagsimula na parang mga bubuyog. Siya yung batang nasa video, di ba? Oo, yung kasama ng businessman na galit. Kawawa naman, mukhang weirdo. Sinubukan niyang ipagsawalang bahala ang mga ito. Umupo siya sa isang bakanting upuan, sa likuran yumuko at niyakap ang kanyang bag. Sa oras ng recess habang ang ibang mga bata ay naglalaro at nagtatawanan sa quadrangle, nanatili siyang nakaupo sa isang bench sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya mag-isa. Ang pakiramdam ng pagiging iba ng pagiging dayuhan ay muling bumabalot sa kanya. Samantala, si Victor ay abala sa sarili niyang laban. Kumuha siya ng isa sa pinakamahusay na family lawyer sa bansa, si Attorney Ricardo De Leon, isang lalaking nasa edad 50 na may makapal na salamin at isang reputasyon na hindi pa natatalo sa korte. Sa kanilang unang pagpupulong inilatag ni Victor ang lahat. Ang pagkakakita niya kay Mia, ang mga pasa, ang pag-atake ni Eileen sa opisina at ang demanda. Malakas ang kaso niya sa mata ng publiko, Mr. Alcantara. Seryosong sabi ni Attorney De Leon habang binabasa ang mga dokumento. Siya ang ina. Ikaw sa mata ng batas ay isang estranghero na kumuha sa kanyang anak. Pero inabandona niya ang bata. Giit ni Victor, hindi maitago ang ini. At kailangan nating patunayan yan. Isang salita, laban sa isa pa. Kailangan natin ng matibay na ebidensya, hindi lang kwento. Paliwanag ng abogado. Kumuha ako ng private investigator. Kailangan nating halungkatin ang buong pagkatao ni Eileen. Alamin natin kung saan siya nakatira,
kung ano ang ginagawa niya at higit sa lahat kung saan niya ginagastos ang perang hinihingi niya sa'yo. Sa bahay isang hindi inaasahang pagbabago ang naganap. Si Consuelo na naging saksi sa pag-aalala ni Victor at sa tahimik na kalungkutan ni Mia ay unti-unting nagbago. Ang dating malamig na pagtrato ay napalitan ng tahimik na pag-aalaga. Isang hapon na datnan niyang nakaupo si Mia sa kusina, nakatingin lang sa kawalan. Ang merienda na inihanda niya ay hindi pa rin ginagalaw. Umupo si Consuelo sa tapat niya. Hindi masarap. Tanong niya. Umiling lang si Mia. Ayaw mo ba sa bago mong eskwelahan? Muling umiling si Mia, ngunit sa pagkakataong ito, isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Napabuntong hininga si Consuelo. Inabot niya ang kamay at marahang hinaplos ang buhok ng bata, 1 kilos, na ikinagulat nilang dalawa. Huwag kang mag-alala, iha, sabi niya sa boses na may halong lambing nang ngayon lang narinig ni Mia. Hindi ka pababayaan ni Sir Victor at nandito lang din ako. Hindi ka nag-iisa. Sa mga sumunod na araw si Consuelo na ang naghahatid at nagsusundo kay Mia sa eskwela. Nagbabaon ito ng paboritong pagkain ng bata at palihim na naglalagay ng matatamis sa bag nito. Naging anino siya ni Mia, isang tahimik na tagapagtanggol. Ang pagbabagong ito ay hindi nakaligtas sa pansin ni Victor at nagdulot ito ng kaunting ginhawa sa kanyang mabigat na kalooban. Isang Biyernes ng hapon, habang nag-aabang si Consuelo sa labas ng gate ng paaralan, isang pamilyar at nakakatakot na anyo ang kanyang namataan. Si Eileen. Nakatayo ito sa kabilang kalsada, nakatago sa likod ng isang puno. Ang mga mata ay matalim na nakamasid sa gate, naghihintay na parang isang buwitre. Agad na kinabahan si Consuelo. Kinuha niya ang kanyang telepono para tawagan si Victor, ngunit bago pa man niya ito magawa, tumunog na ang bell. Nagsimula ng maglabaasan ang mga estudyante. Nakita ni Eileen si Mia na naglalakad palabas mag-isa, medyo malayo sa ibang mga bata. Sa isang mabilis na kilos, tumawid si Eileen. Ng kalsada ang mukha ay biglang nagbago. Mula sa pagiging tuso ay naging isang kaawa-awang ina. Mia anak, sigaw niya na para bang matagal na silang hindi nagkita. Napahinto si Mia. Ang kanyang dugo ay tila nagyelo. Ang boses na yon. Ang boses mula sa kanyang mga bangungot. Inay. Halika rito anak, miss na miss ka na ni Inay, sabi ni Eileen papalapit na ngayon. Pero imbes na lumapit umurong si Mia. Ang takot ay mas malakas kaysa sa anumang pananabik. Huwag kang lalapit. Nanginginig na, sabi ni Mia. Bakit anak? Hindi mo ba ako namimiss? Kinukulong ka ba ng lalaking yon? Halika na itatakas kita. Sabi ni Eileen at sa isang mabilis na kilos, sinunggaban niya ang braso ni Mia. Ayoko, bitiwan niyo po ako. Nagsimulang magpumiglas, si Mia ang kanyang boses ay puno ng takot. Sa sandaling iyon, sumugod si Consuelo. Ang dating mahinhing kasambahay ay tila naging isang leona na prinoprotektahan ang kanyang anak. Bitiwan mo ang bata. Sigaw ni Consuelo, ang boses ay puno ng galit na hindi pa naririnig ni Mia kailanman. Nabitawan ni Eileen si Mia sa gulat. Humarap siya sa matanda. Sino ka? Para makialam, alila ka lang. At ikaw, anong klase kang ina? Isang demonyo na nagaanyong taob, ganti ni Consuelo. Akin ang anak ko, may karapatan ako sa kanya. Sigaw ni Eileen at muling sinubukang abutin si Mia. Ngunit bago pa man niya ito magawa, humarang si Consuelo at sa isang kilos na puno ng determinasyon, itinulak niya si Eileen ng buong lakas. Hinding-hindi mo siya makukuha. Bumagsak si Eileen sa semento. Hindi malakas, ngunit sapat na para mapahiya. Ang mga gwardiya ng eskwelahan at ilang mga magulang ay nagsimula nang maglapitan na alarma sa komosyon. Mabilis na niyakap ni Consuelo si Mia na umiiyak na ngayon sa takot. Halika na iha.
Uwi na tayo, sabi niya habang tinatakpan ng mga mata ni Mia para hindi na makita ang nagwawalang si Eileen na pinapalibutan na ng mga gwardya. Habang kinakaladkad palayo si Eileen, isang huling sigaw. Ang binitawan niya isang sigaw na tumagos sa puso ni Mia. Hindi pa tayo. Tapos babalikan kita. Pag-uwi sa bahay agad, na ikinuwento ni Consuelo ang nangyari kay Victor na umuwi kaagad mula sa opisina. Niyakap ni Victor si Mia nang mahigpit na ramdaman ng panginginig sa munting katawan nito. Ang galit niya ay nasa sukdulan na, ngunit alam niyang hindi siya pwedeng magpadala dito. Kailangan niyang maging matalino. Kinagabihan, habang mahimbing nang natutulog si Mia, tumawag si Atty. Leon. May dala itong balita. Victor, may nakuha na ang investigator natin. Sabi ng abogado sa kabilang linya. Ang buong pangalan niya ay Eileen Reyes. Walang permanenteng tirahan, pero ang mas importante, mayroon siyang malaking utang sa isang ilegal na pasugalan sa Pasay. Halos kalahating milyon, kaya pala desperado. Isang piraso ng puzzle ang nalutas. Magagamit ba natin yan? Tanong ni Victor. Oo, pero may isa pang problema. Sabi ni Atty. De Leon, ang boses ay naging mas seryoso. Dahil sa insidente kanina sa eskwelahan, nag-file ng urgent motion ang abogado ni Eileen. Anong motion? Kinakabahang tanong ni Victor. Isang motion para sa isang supervised visitation. Ibig sabihin, inuutusan ng korte na magkaroon ng isang pag-uusap sa pagitan ni Mia at ng kanyang ina, kasama ang isang social worker mula sa DSWD. Napatayo si Victor. Ano hindi pwede? Matatakot lang ang bata. Wala tayong magagawa, Victor. Utos ito ng korte. Kung hindi tayo susunod, tayo ang lalabas na masama. Tayo ang iisipin nilang nagtatago ng bata mula sa sarili nitong ina. Napaupo si Victor, ang kanyang mga kamay ay napasabunot sa sariling buhok. Tila isang masalimuot na sapot ng gagamba ang sitwasyon at sa bawat pagpupumiglas niya, mas lalo lang siyang nababaon. Nakatakda ang supervised visitation sa susunod na linggo. Isang linggo para ihanda si Mia sa muling pagharap sa halimaw na matagal na niyang tinatakbuhan. Ang silid sa tanggapan ng DSWD ay maliit, walang buhay at amoy lumang papel. Ang mga dingding na kulay krema ay may ilang kupas na poster tungkol sa karapatang pambata, isang mapait na kabalintunaan sa nangyayari. Sa gitna ng silid ay isang mesang kahoy at ilang upuang plastik. Ito ang entablado para sa isang sapilitang pagkikita. Nakatayo si Mia sa likod ni Victor. Ang mga maliliit niyang kamay ay mahigpit na nakakapit sa tela ng kanyang pantalon. Ang bawat paghinga niya ay mababaw at nanginginig. Sa tapat nila, nakaupo na si Eileen. Ang anyo niya ngayon ay ibang-iba sa babaeng nagwawala sa eskwelahan. Nakasuot siya ng isang simpleng bestida, ang buhok niya ay maayos na nakapusod at ang mukha niya ay puno ng pinipilit na kalungkutan. Sa tabi niya ay isang abogadong mukhang tuso at isang social worker na may pagod na mga mata. Salamat sa pagdating. Simula ng social worker, isang babaeng nagngangalang Mrs. Santos. Layunin ng pag-uusap na ito na bigyan ng pagkakataon si Ginang Eileen na makausap ang kanyang anak sa isang ligtas na kapaligiran. Pinilit ni Victor na ngumiti. Naiintindihan po namin. Mia, anak, sabi ni Eileen. Ang boses ay malambing na parang pulot. Ngunit para kay Mia, ito'y lason. Kamusta ka na? Tingnan mo, may dala si Inay para sa'yo. Inilabas niya mula sa isang paper bag ang isang murang manika at isang kahon ng krayola. Mga bagay na hindi niya kailanman ibinigay kay Mia noon. Hindi gumalaw si Mia. Mas lalo lang humigpit ang kapit niya kay Victor. Huwag kang matakot sa akin, anak. Pagpapatuloy ni Eileen, ang mga mata ay nagsimulang mamasa-masa, isang perpektong pag-arte. Ako si Inay. Pinalaki kita. Hindi mo na ba ako naaalala? Sa sandaling iyon,
Hindi na nakatiis si Victor. Humarap siya kay Eileen. Ang kanyang mga mata ay malamig na parang yelo. Itigil mo na tong palabas mo, Eileen. Mr. Alcantara, pakiusap. Simula ng social worker. Ngunit hindi siya pinansin ni Victor. Inilabas niya mula sa kanyang briefcase ang isang folder at inilatag ito sa mesa. Mga kopya ng mga dokumento mula sa private investigator. Talaga bang namimiss mo ang anak mo? O baka naman ang namimiss mo ay yung perang pampusta mo? Tanong ni Victor. Ang boses ay kalmado, ngunit may talim. Ayon dito, may utang ka na 487,000 sa isang pasugalan sa Pasay. Ayon din dito sa loob ng 2 taon, nakasama mo si Mia 7 beses kayong lumipat ng tirahan dahil hindi ka makapagbayad ng upa. Ito ba ang tinatawag mong pag-aaruga? Ang mukha ni Eileen ay biglang namutla. Ang pagkukunwari niyang kalungkutan ay napalitan ng purong gulat at galit. Tumingin siya sa kanyang abogado na tila nagulat din. Kasinungalingan. Yan, gawa-gawa lang niya yan para siraan ako. Pagkakaila ni Eileen. Talagang tanong ni Victor. Kung ganoon, bakit hindi mo ipaliwanag sa amin kung bakit mo siya iniwan sa gitna ng tubuhan? Walang pagkain, walang tubig, at walang kasiguraduhan kung may babalik pa. Umalis lang ako para kumuha ng tulong. Tulong saan? Sa loob ng 2 oras, 3 oras. Ang bawat tanong ni Victor ay tila isang suntok na nagpapaurong kay Eileen. Nakita ni Mrs. Santos ang pagbabago ang pag-aalangan sa kanyang mga mata. Nagsimula siyang magsulat sa kanyang notepad. Ang pag-uusap ay natapos ng walang resolusyon, ngunit isang maliit na tagumpay para sa panig ni Victor. Naitanim na niya ang butil ng pagdududa. Ngunit ang gabi ay may dalang ibang laban. Pagod na umuwi si Victor at Mia pagkatapos ng hapunan habang tinutulungan ni Mia si Consuelo sa kusina. Nakatanggap si Victor ng isang tawag, si Dennis. Kuya, pasensya na. Simula nito ang boses ay may halong alak. Narinig ko yung nangyari sa DSWD. Si Mama, galit na galit pa rin. Ano ang kailangan mo, Dennis? Walang ganang tanong ni Victor. Gusto ko lang sabihin na, mag-ingat ka, kuya. Yung babaeng yon, si Eileen, hindi siya basta-basta. Kinausap ko siya. Ano kang? Napatayo si Victor. Bakit mo siya kinausap? Sinubukan ko lang ayusin, kuya, inalok ko siya ng pera. Para tigilan ka na niya pero ayaw niya. Mas malaki raw ang makukuha niya sa'yo. Isang kasinungalingan. Alam ni Victor na kasinungalingan iyon. Si Dennis ay gumagawa lang ng paraan para pagtakpan ng sarili. Huwag mo na siyang tatawagan ulit, Dennis. Layuan mo siya. Ibinaba ni Victor ang telepono. Isang masamang premonisyon ang gumapang sa kanyang dibdib. Bakit tatawag si Dennis para magbabala? May iba itong motibo. Ang kasagutan ay dumating pagkalipas ng 1 oras. Isang malakas na kalampag sa malaking gate na bakal ang yumanig sa buong kabahayan. Sinundan ito ng sunod-sunod na busina at sigawan. Victor, labas diyan. Hayop ka, alam kong nandyan ka. Ang boses ni Eileen magaslaw at puno ng galit ay umaalingaw-ngaw sa tahimik na gabi ng subdibisyon. Sumilip si Victor mula sa bintana. Sa labas nakita niya si Eileen na pilit na inaakyat ang gate. At sa likod niya nakasandal sa isang kotse ay si Dennis halatang lasing at may mapanuksong na ngisi sa mukha. Pinapunta niya si Eileen dito. Ang dugo ni Victor ay kumulo. Sinabihan niya si Consuelo na ikandado ang lahat ng pinto at dalhin si Mia sa pinakaligtas na silid sa itaas. Nagawa ni Eileen na makapasok sa bakuran. Lasing din ito. Sumugod siya sa pangunahing pinto at pinaghahampas ito ng buong lakas. Ilabas mo ang anak ko, magnanakaw. Pumasok din si Dennis sa bakuran, naglalakad na parang hari. Kuya, buksan mo to. Mag-usap tayo ng maayos. Binuksan ni Victor ang pinto. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa sukdulang galit. Haharapin niya ang mga ito.
Ano ang ginagawa ninyo sa bahay ko? Sigaw ni Victor, ang boses ay dumadagundong. Kinukuha ko kung ano ang sa akin. Sagot ni Eileen, sinubukang pumasok ngunit hinarangan siya ni Victor. At ako naman, kuya, dinadalaw ko lang ang pamangkin ko. Sabi ni Dennis tumatawa. Pumasok siya sa loob at sinadyang sipain ng isang mamahaling florera. Ito'y bumagsak at nabasag sa sahig. Oops! Ang eksena ay naging purong kaguluhan. Si Eileen ay nagmumura at nanunumpa. Si Dennis ay nagwawasak ng mga gamit, tinutumba ang mga libro, binabasag ang mga picture frame. Sa itaas narinig ni Mia ang lahat. Ang sigawan ng basagan, ang malakas na tawa ng kanyang tiyuhin at ang nakakatakot na boses ng kanyang ina. Niyakap siya ni Consuelo, ngunit ang panginginig ng bata ay hindi mapigilan. Mia, nasaan ka anak? Sigaw ni Eileen, ang boses ay papalapit sa hagdanan. Doon na sumabog si Victor. Ang lahat ng pagtitimpi, lahat ng diplomasya ay naglaho. Ito ang kanyang tahanan. Ito ang kanyang santuwaryo. At binababoy ito ng 2 taong puno ng kasakiman at inggit. Sinunggaban niya ang braso ni Dennis at kinaladkad ito palabas. Labas. Kuya, ano ba? Pagpupumiglas ni Dennis, nakita ni Eileen ang nangyayari at sumugod para tulungan si Dennis. Huwag mong saktan yan, kapatid mo yan. Humarap si Victor kay Eileen. Sa tabi niya sa isang maliit na mesa ay isang pitsel ng malamig na tubig. Walang pag-aalinlangan kinuha niya ito at ibinuhos ang buong laman sa mukha ni Eileen. Napatigil si Eileen. Basang-basa ang makeup ay kumakalat sa kanyang mukha, tulala. Sa pagkabigla, iyan ang nararapat sa basurang katulad mo. Sabi ni Victor sa isang malamig at walang emosyong boses. Hinawakan niya ang kwelyo ng damit ni Eileen at ang braso ni Dennis at gamit ang lakas na dulot ng purong galit, kinaladkad niya ang 2 palabas ng kanyang bahay. Huwag na kayong babalik dito. Sigaw niya at isinara ang pinto ng malakas. Kinuha niya ang mga gamit na dala ni Eileen, ang manika at krayola, at ibinato ito sa labas. Naiwan si Victor na nakatayo sa gitna ng nagulong sala. Humihingal ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang katahimikan ay bumalik, ngunit ito'y isang katahimikang mabigat at puno ng pinsala. Dahan-dahan bumaba ng hagdan si Mia, kasunod si Consuelo. Nakita niya ang nabasag na florera, ang mga nagkalat na libro. Nakita niya ang kanyang ama, ang lalaking laging kalmado at kontrolado, na nakatayo na parang isang mandirigmang pagod pagkatapos ng isang matinding labanan. Ang mga mata nilang 2 ay nagtama. Sa mga mata ni Victor nakita ni Mia ang galit, pero nakita rin niya ang proteksyon. Sa mga mata ni Mia nakita ni Victor ang takot, pero nakita rin niya ang pagtitiwala. Lumapit si Mia sa kanya, hindi nagsasalita. Niyakap niya ang binti ni Victor. Doon sa gitna ng kaguluhan, tinanong niya ang tanong na bumabagabag sa kanyang puso. Kukunin po ba talaga nila ako? Ang kanyang boses ay isang mahinang bulong-basag sa pag-iyak. Lumuhod si Victor, hindi alintana ang mga bubog sa sahig. Hinawakan niya ang mukha ni Mia sa kanyang mga palad at pinilit niyang ngumiti, kahit na ang kanyang puso ay dinudurog. Makinig ka, Mia. Sabi niya, ang boses ay puno ng isang panunumpa na mas matibay pa sa bakal. Habang nabubuhay ako, dadaan muna sila sa ibabaw ng bangkay ko bago kanila makuha. Ang gabi ng kaguluhan ay nag-iwan ng malalim na peklat sa mansyon. Kinabukasan ng katahimikan ay hindi na mapayapa. Ito'y mabigat at puno ng tensyon. Si Consuelo ay tahimik na naglinis ng mga bubog at inayos ang mga natumbang gamit. Ang kanyang bawat kilos ay may kasamang buntong hininga. Si Mia naman ay hindi lumabas ng kanyang silid. Ang sigawan at basagan kagabi ay muling bumuhay sa kanyang mga pinakamatinding takot. Para kay Victor, ang galit ay napalitan na ng isang malamig at matalas na determinasyon. Ang kaguluhan kagabi ay hindi isang pagkatalo, kundi isang deklarasyon ng giyera.
At sa giyerang ito, hindi siya pwedeng matalo. Alam niyang hindi na sapat ang mga ebidensya ng pagpapabaya. Kailangan niya ng isang bagay na tuluyang dudurog sa kredibilidad ni Eileen. Kailangan niya ng isang knockout punch. Agad niyang tinawagan si Attorney De Leon. Kailangan nating hanapin ang taong naghahatid sa kanila sa Batangas, mariing sabi ni Victor. Ang taong nagmamaneho ng sasakyan, siya ang tanging saksi na makakapagpatunay na sinadya ni Eileen na iwan si Mia. Mahirap yan, Victor. Para tayong naghahanap ng karayom sa dayami. Pag-aalinlangan ng abogado. Hindi ako papayag na wala tayong gawin. Idoble mo ang bayad sa private investigator. Halughugin ninyo ang bawat sulok ng Batangas kung kinakailangan. Hanapin ninyo siya. Utos ni Victor ang boses ay hindi tumatanggap ng pagtanggi. Samantala, sa kabilang bahagi ng lungsod si Dennis ay nagising na may matinding sakit ng ulo at mas matinding takot. Ang alaala ng galit sa mga mata ng kanyang kuya ay naglalaro sa kanyang isipan. Ang pagbasag ng plorera ang pagtulak lahat ay malinaw. Ngunit ang pinakakakilabot sa lahat ay ang malamig na ekspresyon ni Victor matapos nitong buhusan ng tubig si Eileen. Iyon ay hindi lang galit. Iyon ay isang babala. Alam ni Dennis na sumobra na siya. Alam niyang kapag nalaman ng kanilang ina ang buong katotohanan na siya ang nagsulsol kay Eileen na mag-iskandalo siya ang malalagot. Kailangan niyang linisin ang kanyang pangalan at itapon ang lahat ng sisi kay Eileen. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Eileen. Nagkita sila sa isang murang coffee shop malayo sa mga lugar na karaniwan niyang pinupuntahan. Ano na namang kailangan mo? Bungad ni Eileen, ang galit sa nangyari kagabi ay bakas pa rin sa kanyang mukha. Kailangan mong mawala. Diretsahang sabi ni Dennis, inilapag ang isang makapal na brown envelope sa mesa. Kailangan mong umalis. Pumunta ka sa probinsya, magtago ka, wala akong pakialam. Basta huwag ka nang magpapakita. Tiningnan ni Eileen ang envelope, pagkatapos ay tumawa ng mapakla. At bakit ko naman gagawin yon? Malapit na ang hearing. Malapit ko nang makuha ang pera. Wala ka nang makukuha. Sabi ni Dennis, ang boses ay nanginginig sa takot at inis. Nababaliw na ang kuya ko. Sisirain niya tayong pareho. Kunin mo na to. 200,000 piso. Mas malaki pa yan sa pinapangarap mo. Kunin mo at kalimutan mo na kaming lahat. Nakita ni Eileen ang desperasyon sa mga mata ni Dennis. Napagtanto niya na ito na marahil ang huling pagkakataon na makakakuha siya ng malaking halaga. Ang kaso ay maaring tumagal ng ilang buwan at walang kasiguraduhan. Ito sa kabilang banda ay pera na sa kanyang kamay. Dinampot niya ang envelope at binuksan ito ng bahagya. Ang mga bungkos ng pera, ngumisi siya. Sige, pero sa isang kondisyon. Ano? Huwag na huwag mong babanggitin ang pangalan ko sa pamilya mo kahit kailan. Sabihin mo na lang na bigla akong naglaho, sabi ni Eileen. At itong pag-uusap na, hindi to nangyari. Deal. Mabilis na sagot ni Dennis na kahinga ng maluwag. Ang hindi nila alam, sa kabilang kalsada, sa loob ng isang itim na kotse, na may tinted na bintana, isang lalaking may hawak na kamera, na may long lens ang tahimik na kumukuha ng litrato ng kanilang bawat kilos. Ang pag-abot ng envelope ang pag-uusap. Ang private investigator ni Victor ay sinundan si Dennis. Sa mansyon, isang hindi inaasahang bisita ang dumating. Si Imelda, nag-iisa siya. Ang dating matigas at mapagmataas na tindig ay napalitan ng anyong pagod at balisa. Sinalubong siya ni Victor sa sala. Ang hangin sa pagitan nila ay mabigat. Umalis na si Dennis. Sabi ni Imelda, hindi makatingin ng diretso. Nag-empake siya at sinabing lalayo muna. Hindi sumagot si Victor. Ang sinabi mo, tungkol sa pagsusugal niya. Totoo ba ang lahat ng yon? Tanong ni Imelda, ang boses ay basag. Tumango lang si Victor. Napaupo si Imelda sa sofa
Ang mga balikat ay tila bumagsak. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Para ano, ma? Para protektahan siya tulad ng lagi ninyong ginagawa. Para ako na naman ang maging masama sa paningin ninyo. Sagot ni Victor, ang pait ay hindi maitago. Sa unang pagkakataon sa buong buhay ni Victor, nakita niyang umiyak ang kanyang ina. Hindi isang pag-iyak ng galit, kundi isang tahimik na pag-iyak ng pagsisisi at pagkabigo. Nagkamali ako, Victor, sabi ni Imelda sa pagitan ng mga hikbi. Masyado kong inisip ang sasabihin ng ibang tao. Masyado akong nabulag sa pangalan at reputasyon. Patawarin mo ako, anak. Ang mga salitang yon ay tila isang malaking bato na natanggal sa dibdib ni Victor. Ang galit na matagal na niyang kinikim-kim sa ina ay unti-unting natunaw. Lumapit siya at umupo sa tabi nito. Ang bata, si Mia. Pagpapatuloy ni Imelda. Kamusta na siya? Natatakot siya, ma? Sagot ni Victor. Pero lalaban ako para sa kanya. Tumingin si Imelda sa kanyang anak. Kung ganoon, lalaban din ako. Kasama mo. Kinagabihan, habang nag-uusap sila ng kanyang ina, isang tawag ang natanggap ni Victor mula sa investigator. Nahanap na namin siya, sir. Sabi ng boses sa kabilang linya. Ang pangalan niya ay Mang Tonyo, isang tricycle driver mula sa bayan ng Lemery. Naalala niya ang mag-inang isinakay niya papunta sa isang abandonadong daan. Handa siyang tumistigo. Isang malaking ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Victor. Magaling. At may isa pa po, sir, sabi ng investigator. Sinundan namin ang kapatid ninyo kanina. Nakipagkita siya kay Eileen Reyes. Binigyan niya ito ng isang envelope na mukhang puno ng pera. May mga litrato po kami. Ang huling baraha. Hawak na ni Victor ang lahat ng alas. Ngunit kinabukasan isang araw bago ang final hearing, isang nakakabahalang balita ang dumating mula kay Attorney De Leon. Victor, may problema tayo, sabi ng abogado sa telepono. Hindi makontak ng korte si Eileen Reyes. Ang address na ibinigay niya ay peko. Ang numero ng telepono niya ay hindi na gumagana. Naglaho siyang parang bula. Natigilan si Victor. Anong ibig sabihin niyan? Ibig sabihin kung hindi siya sisipot sa hearing bukas, maaring ipostpone ng hukom ang pagdinig. Ire-reset ito. Aabutin na naman ng ilang buwan. Ang kaso ay mananatiling nakabitin. Ang temporary custody ni Mia ay mananatiling temporary. Ang pag-asa na naramdaman ni Victor ay biglang naglaho. Kinuha ni Eileen ang pera at tumakas. Inisip niyang isa itong tagumpay, ngunit sa mata ng batas, isa itong malaking problema. Isang bitag. Kung hindi haharap si Eileen, walang hatol. Walang katapusan. Ang laban ay hindi pa pala tapos. Naging mas komplikado pa ito. Ang araw ng pagdinig ay dumating na may kasamang mabigat at kulay abong kalangitan, isang salamin ng nararamdaman ni Victor. Habang nagmamaneho sila patungo sa korte, ang katahimikan sa loob ng kotse ay halos nakabibingi. Si Mia na nakasuot ng isang simpleng puting bestida ay nakatingin lang sa bintana. Si Consuelo ay nasa tabi niya, ang kamay ay marahang nakahawak sa balikat ng bata. Sa shotgun seat si Imelda, sa unang pagkakataon ay kasama nila. Ang kanyang presensya ay isang tahimik na suporta, ngunit ang pag-aalala ay bakas sa kanyang mukha. Sa korte ang pasilyo ay malamig at mahaba. Sinalubong sila ni Attorney De Leon, ang mukha ay seryoso. Wala pa rin ba siya? Tanong ni Victor. Umiling ang abogado. Wala pa. Pero tuloy ang hearing. Haharapin natin ang hukom. Pagpasok nila sa courtroom, isang maliit at formal na silid, ang pakiramdam ay tila sila pumasok sa lungga ng leon. Naroon na ang hukom, isang matandang lalaki na may mabait, ngunit matalas na mga mata. Naroon na rin si Mrs. Santos, ang social worker na may hawak na isang makapal na report. Ang upuan para sa panig ni Eileen ay bakante. Case number 743, petition for custody. Eileen Reyes,
versus Victor Alcantara, anunsyo ng Clerk of Court. Nagsimula ang pagdinig. Ipinresinta ni Attorney De Leon ang kanilang mosyon na i-dismiss ang kaso dahil sa pag-abandona ng petitioner. Ngunit bago pa man makapagpasya ang hukom, isang pamilyar na boses ang pumunit sa katahimikan ng silid. "Narito po ako, Your Honor. Paumanhin po at ako'y nahuli." Lahat ay napalingon sa pintuan. Nakatayo roon si Eileen kasama ang kanyang tila nag-aalalang abogado. Ang itsura niya ay mas kaawa-awa pa kaysa dati. Ang kanyang braso ay nakasling at mayroon siyang maliit na benda sa noo. "Anong nangyari sa'yo, Miss Reyes?" tanong ng hukom. "Patawad po, Your Honor," sabi ni Eileen. Ang boses ay nanginginig habang dahan-dahang lumalakad patungo sa kanyang upuan. "Nagkaroon po ng aksidente. May mga taong masama ang loob sa akin. Tinangka po nila akong saktan dahil sa kasong ito. Isang malinaw na kasinungalingan, isang desperadong palabas, ngunit epektibo. Ang simpatya sa silid ay agad na bumaling sa kanya. Nagsisimula na naman siya." Bulong ni Victor sa kanyang abogado. "Hayaan mo lang siya ganti ni Attorney De Leon. Mas mataas ang aakyatin niya, mas malakas ang kanyang pagbagsak." Ipinatawag si Eileen sa witness stand. Doon inilahad niya ang isang kwentong puno ng luha at kasinungalingan. Sinabi niyang si Victor ay isang makapangyarihang tao na ginagamit ang pera para takutin siya. Sinabi niyang kinidnap nito ang kanyang anak. Sinabi niyang ang mga pasa ni Mia ay dahil sa pagiging sakitin nito at hindi dahil sa pananakit. At ang huli at pinakamasakit sa lahat, sinabi niyang mahal na mahal niya ang kanyang anak at gagawin niya ang lahat para mabawi ito. "Gagawin ang lahat?" tanong ni Attorney De Leon nang siya na ang mag-cross-examine. "Kasama ba doon ang pag-iwan sa kanya sa isang kalsada sa Batangas?" "Hindi ko siya iniwan. Humingi lang ako ng tulong." "Kung ganoon, bakit hindi mo tinawagan ng pulis? Bakit hindi ka bumalik?" "Dahil tinakot ako ng mga tauhan ni Mr. Alcantara. Sinabi nilang papatayin nila ako kapag lumapit ako sa anak ko." Ang bawat sagot ay isang mas malaking kasinungalingan. Tumingin si Victor kay Mia. Nakayuko lang ito, ang mga kamay ay nakatakip sa tainga, ayaw nang makinig. "Your Honor, wala na po akong ibang tanong," sabi ni Attorney De Leon. "Pero mayroon po kaming isang saksi na nais ipatawag." "Sino ito?" tanong ng hukom. "Si Ginoong Antonio Flores, mas kilala bilang Mang Tonyo." Pumasok si Mang Tonyo, isang payat na lalaking may kayumangging balat at mga matang sanay sa sikat ng araw. Isang simpleng tricycle driver. "Mang Tonyo," simula ni Attorney De Leon, "kilala mo ba ang babaeng ito?" Itinuro niya si Eileen. Tinitigan ni Mang Tonyo si Eileen. "Opo, sir. Siya po yung isinakay ko sa tricycle ko kasama ang isang batang babae. Mga ilang linggo na po ang nakakaraan." "Saan mo sila dinala?" "Doon po sa may lumang daan sa gitna ng tubuhan. Sabi niya doon daw ang bago nilang tinitirhan. Nagtaka nga po ako kasi wala namang bahay doon." "Anong nangyari pagkababa nila?" "Pinababa niya po yung bata na may dalang maleta. Tapos sabi niya sa akin, 'Manong, hintayin mo ako, iikot lang ako.' Pero imbes na umikot, sumakay siya ulit at sinabing, 'Dalian mo. Manong, umalis na tayo dito.' Iniwan niya po yung bata na umiiyak. Isang bulungan ang kumalat sa courtroom. Ang mukha ni Eileen ay namutla. Sinungaling binayaran niya ng Alcantara na yan. Order in the court. Sigaw ng hukom. Hindi pa tapos si Attorney De Leon. "Your Honor, meron pa po kaming mga ebidensya." Inilabas niya ang mga dokumento ng utang ni Eileen sa pasugalan. Pagkatapos ang mga litrato ni Dennis na inaabot ang envelope ng pera. "Ito po ay mga litrato ni G. Dennis Alcantara, kapatid ng aking kliyente na nagbibigay ng malaking halaga kay Miss Reyes. Ilang araw lang po ang nakalipas. Pagkatapos nito, bigla na lang siyang naglaho."
At para sa huling baraha, ipinlay niya ang isang audio recording. Ang boses ni Dennis at Eileen. Malinaw. Kailangan mong mawala. 200,000 piso. Kunin mo at kalimutan mo na kaming lahat. Sige, pero huwag na huwag mong babanggitin ang pangalan ko. Ang courtroom ay lubusang natahimik. Ang lahat ng kasinungalingan ni Eileen ay gumuho na parang isang kastilyong buhangin. Ang kanyang muka ay hindi na maipinta isang halo ng gulat takot at sukdulang pagkatalo. Wala na siyang masabi. Tumingin siya sa kanyang abogado na yumukulang sumusuko na rin. Miss Reyes, sabi ng hukom, ang boses ay malamig at puno ng awtoridad. Mayroon ka pa bang nais sabihin para ipagtanggol ang iyong sarili? Umiling lang si Eileen, ang mga luha na ngayon ay totoo na, ay nagsimulang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Tumayo si Victor. Your Honor, may I have your permission to speak? Tumango ang hukom. Huminga ng malalim si Victor at tumingin hindi sa hukom kundi sa buong silid. Ang pamilya po ay hindi lang dugo. Simula niya ang boses ay matatag, ngunit puno ng emosyon. Ito po ay pagpili, isang pang-araw-araw na pagpili na mahalin, alagaan at protektahan ng isang tao. Ang babaeng ito, turo niya kay Eileen, ay maaaring ang nagbigay buhay kay Mia. Ngunit tinalikuran niya ang pagiging isang ina noong araw na iniwan niya ang kanyang anak na mag-isa sa dilim. Ang pagiging magulang ay isang responsibilidad, hindi isang karapatan na pwede mong gamitin para mangikil. Ang batang ito, tumingin siya kay Mia, ay dumanas na ng sobrang sakit na hindi kayang dalhin ng sino mang musmos. Ang tanging hiling ko lang po ay bigyan siya ng pagkakataong magkaroon ng isang tunay na tahanan. Isang tahanang hindi siya sasaktan, hindi siya iiwan at mamahalin siya nang walang kondisyon. Iyon lang po ang hiling ko. Pagkatapos niyang magsalita, isang katahimikan ang muling bumalot. Tumingin ang hukom sa kanyang mga papeles, pagkatapos ay kay Eileen, pagkatapos kay Victor at sa huli kay Mia. Kinuha niya ang kanyang maliit na martilyo. Matapos kong pakinggan ang lahat ng panig at suriin, ang lahat ng ebidensya, sabi ng hukom, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa silid. Malinaw sa korteng ito na si Miss Eileen Reyes ay hindi lamang nagpabaya kundi sinadya niyang ilagay sa panganib ang buhay ng kanyang anak para sa sarili niyang kapakanan. Ang kanyang mga testimonya ay puno ng kasinungalingan at panlilinlang. Huminga siya ng malalim. Dahil dito, ang petisyon para sa sole custody ay ibinabasura. Ang lahat ng parental rights ni Eileen Reyes sa batang si Mia ay binabawi ng Estado. Isang kolektibong hininga ng ginhawa ang narinig mula sa panig ni Victor. Niyakap ni Imelda ang kanyang anak. Si Consuelo ay napahagulgol ng tahimik. At bilang pagkilala sa ipinakitang pag-aaruga at kakayahan ni G. Victor Alcantara. At dahil ito, ang nasa pinakamabuting interes ng bata, ang sole and permanent guardianship kay Mia ay iginagawad sa kanya epektibo ngayon din. Pukpok ang tunog ng martilyo ay tila isang putok ng baril na naghudyat ng katapusan ng giyera. Si Eileen ay napahagulgol ng malakas habang dinadala ng mga gwardiya palabas ng silid. Si Victor naman ay lumuhod sa harap ni Mia na nakatingin sa kanya na may mga matang puno ng luha at pagkalito. Tapos na, Mia. Sabi ni Victor, ang sarili niyang mga mata ay lumuluha na rin sa saya at ginhawa. Tapos na ang laban. Uuwi na tayo. Niyakap ni Mia si Victor ng napakahigpit. Sa unang pagkakataon, ang yakap niya ay hindi dahil sa takot, kundi dahil sa purong kaligayahan. Isang bulong ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang salitang matagal na niyang gustong sabihin. Salamat po, Papa. Habang papalabas sila ng gusali ng korte, ang kulay abong kalangitan ay unti-unting nagliliwanag. Sumilip ang araw sa pagitan ng mga ulap. Tumunog ang telepono ni Victor. Isang text message mula sa kanyang ina. Umuwi na kayo sa bahay. Nagluto ako. Hihintayin ko kayo.
1 taon. Mabilis na lumipas ang 1 taon na puno ng pagbabago, paghilom at mga unang pagkakataon. Ang mansyon na dati malamig at tahimik ay napuno na ng buhay at tawanan. Ang mga multo ng nakaraan ay unti-unting napalitan ng masasayang alaala. Ang eksena isang hapon ng linggo sa malawak na hardin ng mansyon. Ang hangin ay may dalang amoy ng bagong tabas na damo at mga bulaklak. May mga lobo na nakatali sa mga sanga ng puno at isang mahabang mesa ang nakahanda puno ng pagkain. Ito ang 8 kaarawan ni Mia. Si Mia na ngayon ay mas matangkad na mas malusog at may mga matang kumikinang sa saya, ay tumatakbo-takbo sa damuhan, nakikipaghabulan sa ilang mga bagong kaibigan mula sa kanyang klase. Ang kanyang tawa ay malutong at walang bahid ng takot, isang tunog na naging paboritong musika ni Victor. Sa isang sulok nakaupo sa isang ratan na silya si Victor, katabi ang kanyang ina na si Imelda. Pinapanood nila ang mga bata. Ang dating tensyon sa pagitan nilang mag-ina ay napalitan na ng isang komportableng katahimikan. "Tingnan mo siya," sabi ni Imelda, isang tunay na ngiti ang nasa kanyang mga labi. Sino ang mag-aakala na ang batang iyan ay dumaan sa ganoong kapait na karanasan? "Matatag siya, Ma. Mas matatag pa sa ating lahat." Sagot ni Victor, ang pagmamalaki sa kanyang boses ay hindi maitatago. Pagkatapos ng kaso, marami ang nagbago. Tinupad ni Imelda ang kanyang pangako. Linggo-linggo dumadalaw siya, hindi na bilang isang kritiko, kundi bilang isang lola. Siya ang nagturo kay Mia kung paano mag-alaga ng mga rosas sa hardin at kung paano magluto ng kanyang paboritong sinigang. Sa pamamagitan ni Mia, muling natagpuan ni Imelda ang nawala niyang koneksyon sa anak. Si Dennis naman, pagkatapos ng kahihiyan sa korte, ay tuluyan ng umalis. Ayon sa huling balita, nagsimula siya ng isang maliit na negosyo sa Cebu, sinusubukang tumayo sa sarili niyang mga paa. Minsan nagpapadala siya ng mga maikling text message kay Victor na ngungumusta. Hindi pa sila handang magpatawaran, ngunit ito'y isang simula. Lumabas si Consuelo mula sa kusina, may dalang isang malaking chocolate cake na may 8 kandila. "Halina kayo, magsisimula na ang kantahan." Nagtipon ang lahat sa paligid ng mesa. Habang kinakantahan si Mia ng happy birthday, ang mga mata niya ay naglakbay. Nakita niya si Consuelo na ngayon ay tila isang tunay na lola sa kanya. Nakita niya si Imelda, ang lola Amy niya, na pumapalakpak. At sa huli, nakita niya si Victor, ang kanyang papa, na nakatitig sa kanya na may pagmamahal na kayang punuin ang buong kalawakan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, humiling at hinipan ang mga kandila. Pagkatapos ng party ang mga bisita ay nakaalis na at ang araw ay papalubog, na tinawag ni Victor si Mia. Umupo sila sa swing sa ilalim ng puno ng akasya. "May regalo pa ako sa'yo," sabi ni Victor, inaabot ang isang malaking brown envelope. Nagtatakang binuksan ito ni Mia. Sa loob, may mga opisyal na dokumento. Sa unahan nakita niya ang kanyang pangalan. Ngunit sa pagkakataong ito, iba na ang apelyido, Mia Alcantara. "Simula ngayon," sabi ni Victor, ang boses ay medyo nanginginig sa emosyon, "opisyal ka ng isang Alcantara. Anak na kita sa mata ng batas at higit sa lahat sa puso ko." Nagsimulang mamuo ang luha sa mga mata ni Mia. Hindi luha ng kalungkutan, kundi luha ng sukdulang pasasalamat. Niyakap niya si Victor ng mahigpit. "Ito po ang pinakamagandang regalo sa lahat, Papa." "Hindi pa yan ang lahat," sabi ni Victor, may kakaibang kislap sa kanyang mga mata. "May isa pa. Gusto kong may ipakita sa'yo. Halika." Sumakay sila sa kotse. Nagmaneho sila ng halos 1 oras pabalik sa pamilyar na daan patungong Batangas. Ang puso ni Mia ay nagsimulang kumaba. Bakit sila babalik doon? Huminto sila sa mismong lugar kung saan siya iniwan ni Eileen, ang lugar kung saan sila unang nagkita ni Victor. Ang mga tubuhan ay naroon pa rin matatayog at tahimik.
Ngunit may nagbago. Sa tabi ng kalsada, kung saan dati ay isang abandonadong lote lang, may isang malaking sign na nakatayo ngayon. Alcantara Mia Foundation, isang tahanan para sa mga batang nangangailangan. Soon to rise. Sa likod ng sign may mga bulldozer at mga trabahador na nagsisimula ng linisin ang lugar. Ano? Ano po ito? Tanong ni Mia, hindi makapaniwala sa nakikita. Binili ko ang lupang ito. Paliwanag ni Victor. Ang lugar kung saan nagsimula ang lahat. Ang lugar na dating simbolo ng pag-abandona, gagawin nating simbolo ng pag-asa. Dito magtatayo tayo ng isang maliit na center. Isang bahay ampunan kung saan ang mga batang tulad mo, mga batang dumanas ng hirap, ay makakahanap ng ligtas na masisilungan. Tumingin si Victor kay Mia. Gusto kong ikaw ang tumulong sa akin sa pagdisenyo nito. Gusto kong ang bawat sulok ng lugar na ito ay magkaroon ng puso mo. Dahil ikaw ang inspirasyon nito. Ikaw, Mia, ang nagturo sa akin kung paano muling magkaroon ng puso. Sa sandaling iyon, sa gitna ng alikabok at ng papalubog na araw, naiyak si Mia ng husto. Ngunit sa pagkakataong ito ang pinakamasayang pag-iyak sa buong buhay niya. Naintindihan niya na ang kanyang sakit ay hindi na sayang. Ang kanyang madilim na nakaraan ay magiging liwanag para sa iba. Bumalik sila sa mansyon ng ang buwan ay maliwanag na sa kalangitan. Pagpasok nila, naabutan nila si Imelda at Consuelo sa sala nagkakape at nagtatawanan na parang matagal nang magkaibigan. O nandyan na pala kayo, bati ni Imelda. Halika Mia, apo. May tinira akong cake para sa'yo. Umupo si Mia sa pagitan ng dalawang babae na naging mga lola niya. Kinuha ni Victor ang isang photo album mula sa estante at umupo sa tabi nila. Tingnan natin ang mga litrato, sabi niya. Habang binubuklat nila ang mga pahina, ang bawat larawan ay isang kwento. Ang unang araw ni Mia sa mansyon marumi at takot. Ang kanyang unang nawalang ngiti habang kumakain ng ice cream. Ang kanyang unang araw sa eskwela. Ang gabi ng kaguluhan at ang araw ng tagumpay sa korte. At ang pinakahuli, ang kanyang kaarawan kanina na papalibutan ng mga taong nagmamahal sa kanya. Tumingin si Victor sa paligid. Ang kanyang ina na natutong mahalin ng isang estranghero. Si Consuelo na mula sa pagiging tagasilbi ay naging isang miyembro ng pamilya. At si Mia ang anghel na dumating mula sa alikabok para iligtas siya mula sa sarili niyang kalungkutan. Ito, bulong ni Victor sa sarili habang pinagmamasdan ang 4 na taong nagtatawanan sa sala. Ito ang tunay na tahanan. Si Mia na may tsokolate sa gilid ng bibig ay tumingala kay Victor at ngumiti. Isang ngiting nagsasabing lahat ay nasa tamang lugar. Isang ngiting nagsasabing, sa wakas, pagkatapos ng mahabang paglalakbay sa dilim, nakauwi na siya.